With today's signing, we're pushing even further into the exciting new frontier. Just as I promised last year, the Genius Act creates a clear and simple regulatory framework to establish and unleash the immense promise of dollar-backed stable coins. This could be perhaps the greatest revolution in financial technology since the birth of the internet itself. We're about to abandon the traditional system of money and accounting and introduce a new one. And the new accounting is what we call blockchain. It means digital. It means having a almost perfect record of every single transaction that happens in the economy, which will give us far greater clarity over what's going on. It also raises huge dangers. And the title of this session, are we ready for a new world order? A new world. Pagkatapos mapirmahan ni President Trump ang isang panukalang batas, tayo ngayon ay nahaharap sa isang new world order, sa isang bagong sistema ng pananalapi. Kung ating pansinin, maaaring sa loob ng 60 araw ay mababago ang lahat sa US dollar. Bakit ko sinasabi sa loob ng 60 araw? Dahil kapag ang pangunahing digital crypto bill matapos balangkasin sa Kongreso at dumating sa mesa ni President Donald Trump at ito'y mapirmahan, posibleng sa katapusan ng Setyembre o sa unang linggo ng Oktubre, ito ay mapapatupad. At ito ay magdadala ng shockwave sa mundo ng pananalapi. At sinimulan na ang unang hakbang ng proseso na matatapos ngayong linggo. At na-miss ito ng media. Ang pangyayari, ang pinakamalaking pakikibaka sa pananalapi sa modernong kasaysayan na tahimik na sumabog sa paligid. At kung hindi mo ito maunawaan kung ano ang naganap, ikaw ay maiiwanan dahil ito ay tungkol sa kumukontrol sa hinaharap ng Amerika at iyon ay ang ekonomiya at ang dolyar ang maging sistema ng ating pananalapi. Order on Thursday to create a cryptocurrency task force. The group will develop new regulations for digital assets and explore building a national cryptocurrency stockpile. This move follows Trump's promise to revamp U.S. crypto policy and position himself as a crypto president. And we are going to put a lot of thought into the stablecoin regime, and as President Trump has directed, we are going to keep the U.S. the dominant reserve currency in the world, and we will use stablecoins to do that. Thank you. Simple regulatory framework to establish and unleash the immense promise of dollar-backed stable coins. This could be perhaps the greatest revolution in financial technology since the birth of the internet itself. Ito ang pinakamahalagang sandali sa kasaysayan ng ekonomiya sa Estados Unidos. Simula nang likhain ang Federal Reserve noong 1913. At ngayon ay isinasagawa ang malaking paglilipat ng kayamanan sa kasaysayan ng sangkatauhan. Ito ay kanilang tinatawag na stable coin na binabakapan ng US dollar. Pero isipin mo ito mga mahal kong kaibigan. Ang dolyar ng Estados Unidos ay bagsak na. So sa anong paraan na kung isipin mo na ang matatag na dolyar ay hindi suportado ng ginto at ang sistemang ito ay suportado ng dolyar? Ibig sabihin ito na ang US dollar ay sinusuportahan ng utang. So ano ang mangyayari kung ikaw ay nakasandal sa isang pabagsak na pader? Ang stable coin ay hindi matatag. Ang Estados Unidos ay mayroong reserbang pera sa mundo at ang reserbang pera nito ay magiging digital money. Ano ang ibig sabihin nito? Alam nyo ba kung anong magiging implikasyon nito? Ang world currency ay automatic kung magiging digital dahil ang tanging paraan na magagawa mong makapag-transact sa pamahalaan ng Estados Unidos
ay sa pamamagitan ng digital payment na siyang platform na ginagamit ng gobyerno. At ang Amerika ay magiging crypto capital sa mundo. At si Pangulong Trump ang kauna-unahang pangulo ng crypto sa kasaysayan. My concern, Steve, is the Genius Act will pass, and this opens the door for a central bank digital currency. And these are things that regular Americans just are largely against. We don't want a central bank digital currency. We don't want a future government or administration that can turn our bank account on and off and take our tax money without our agreement. Just take it straight out of our bank account. Iisipin mo, kung nais mong ng isang New World Order, kailangan baguhin mo ang sistema ng pananalapi. We're about to abandon the traditional system of money and accounting and introduce a new one. And the new accounting is what we call blockchain. It means digital. It means having a almost perfect record of every single transaction that happens in the economy, which will give us far greater clarity over what's going on. It also raises huge dangers in terms of the balance of power between states and citizens. In my opinion, we're going to need a digital constitution of human. Ito ang dahilan kung bakit binanggit niya ang isang digital constitution na karapatang pantao. Dahil ang ating mga karapatan ay malalagay sa panganib kung tayo ay paparoon sa cashless ang sistema ng digital money. Hindi ba? Ito ang kaparihong babala ng aklat ng mga Apokalipsis 13. Sa talata 3, na namangha ang buong mundo sa halimaw at ang mga taong hindi sumusunod sa kanya sa paraan ng pagsamba ay papatayin. Mga minamahal kong kaibigan, si Trump ay magpapatupad sa bahagi ng Amerika ng agenda ng Antikristo para sa 2030. Ano ang koneksyon ng kapapahan, ang Antikristo, sa lahat ng ito? Kinig ka, mahal kong kaibigan. Ang sistema ay narito na ngayon. Hindi darating pa. Nandito na. Ano nga ba ang ginagawa ni Donald Trump? Na siyang hayop na umahon mula sa lupa, na siyang Amerika. Hindi na bago ang kanyang ginagawa. Siya ay simpleng gumagawa ng bahagi ng Amerika sa isang mas malaking panukala. At gayunpaman ay sasabihin ni Trump, aalisin natin ang Amerika sa United Nations mula sa mga patakaran ng climate change. Ngunit ang diwa ng pagpapatupad sa agenda ng United Nations ay kanyang ginagawa sa pamamagitan ng stablecoin na siyang batas para sa cryptocurrency na siyang agenda, ang sistema ng Antikristo. Bakit? Dahil ang agenda ng UN para sa 2030 ay siyang agenda ng kapapahan. Narito ang agenda. Ito ang unang agenda. Ang aming karaniwang patakaran para sa maikling agenda ay isang pandaigdigang digital na kumpanya. Isang bukas, libre at secure na digital na hinaharap para sa lahat para gawing digital na lipunan lamang. Noong 2023, sinabi ng United Nations na mayroon lamang tayong 7 taon na upang maisakatuparan ang agendang ito. Ang European Union ay kanilang sinasabi sa October 2025, sila ay magkakaroon ng digital wallet. Mayroon po tayong pinag-usapang tungkol dyan. Inilagay ko po ang kanyang link sa ating description. Ngunit dinaig sila ni Trump sa loob lamang ng 1 buwan. Target ng ECB
sa Oktubre ay upang tapusin ang yugto sa paghahanda para sa digital euro. Ang mga mambabatas kamakailan lamang ay nagtaas ng mga alalahanin tungkol sa digital euro. Ang India ay nagtayo ng biometric database para sa 1.3 billion katao at mandatory ang pagpapatala dito. Los Angeles Times. Ito ang dahilan kung bakit sinasabi sa karisma. Ayon sa balita, ang bagong data system ng India ay tanda ng katapusan ng panahon para sa tatak ng halimaw. Ang bansa ng India ay nagpapatupad ng isang electronic na sistema ng data na maaring kontrolin ang pag-akses ng mga kalakal at serbisyo para sa 1.3 billion na mga Indiano. At kung ang sinuman ay hindi sumunod, hindi siya makagawang bumili o magbenta. Pinahintulutan ng Diyos ang mga krisis na kagaya nito na magaganap upang ang focus ng mga tao ay sa mga hula para sa katapusan ng panahon. At doon sa ating tanging pag-asa ang muling babalik na Panginoon na walang iba kundi si Heso Kristo. Napagtanto mo ba, kaibigan, na sa panahon ng COVID-19 pandemic, kapag ang mga tao ay nag-uusap, kanilang pinagdidibatihan na laging kalakip ang termino ng tatak ng hayop. Para sa 3.5 taon, ang mga tao ay nakatuon sa termino na ito ay tatak ng halimaw. Pinahintulutan ng Diyos ang mga krisis para makapag-isip ang mga tao na ang Diyos ay hindi lamang sa panahon ng kasaganaan, kundi kasama rin natin siya sa panahon ng mga kapighatian. Darating ang panahon na tayo mamimili sa dalawang tatak. Ito ba ay tanda ng Diyos o tatak ng hayop? At ngayon ay nahaharap na naman tayo sa isang panibagong krisis. At naniniwala ako nito sa dalawang isyu na kumukuha ng atensyon ng mga tao, ang krisis sa kalusugan at krisis sa pananalapi. Ang sistema ng tatak ng hayop, at ngayon ay magkakaroon na tayo ng sistema sa pananalapi. At ano ang nakakabit dito? Ang tatak ng halimaw. Ano ang pinapayagan ng Diyos ngayon? Ang mga tao ng Amerika na ngayon ay nagsisimula na ang tungkol sa mga propesiya para sa katapusan ng panahon. Kapag harapin natin ang mga pagsubok, na pagkatapos na naranasan mo ang nagliligtas na kapangyarihan ni Jesus na gumagawa ng mga himala sa ating mga buhay, ngayon ay ilagay mo ang kabuuan ng iyong pagtitiwala sa ating Panginoong Jesus. Ayon nga sa Juan 14:29, sinasabi ko na ito sa inyo bago ito mangyayari, na upang kung ito ay mangyayari, kayo ay sumasampalataya na sa akin. Tunay ang panahon ay malapit na, kaibigan. Nakikita natin ang mga tanda na nakapaligid sa atin. Maging ang mga sakuna, bagyo, lindol, maging mga digmaan, ang mga pag-uugali ng tao, mga pagbabago ng sistema ng sanlibutan ito, ay tumutulak sa atin patungo na sa dulo ng kasaysayan ng mundong ito. Ngunit isa lang ang katotohanan, na tunay ang mga tandang ito na ibinigay ng ating Panginoon sa atin ay nagpapahayag lang na tunay ang pangakong pagbabalik ng ating Panginoon. Ang tanong na iiwan ko sa inyo, kaibigan, kung babalik ang Panginoon, ikaw ba ay handa na upang siya'y salubungin? Hanggang sa muli, kaibigan, patuloy tayong mag-aral ng salita ng Diyos
dito sa programa ng channel ng Vince Travelers Diary Media Ministry para sa programa ng mga istorya, propesiya at mga katotohanan na nagmula sa Biblia.